Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Nang makituloy sa bahay si Jesus ng poong mahal, pinapasok siyang tunay ni Martang, babaeng banal sa kanyang abang tahanan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazarus, mga kaibigan ni Jesus. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sagutin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-ibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan, ang nagpapahayag na si Jesus, ang kanyang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Tayo pong lahat. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, akin laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aking umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dosa. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poong susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Tugon. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, Espiritu'y lumulukob sa naghihintay kay Jesus, Mesiyas na manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. At atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan nitong magkakapatid. No? Originally, ito po ay kapistahan ni Santa Marta. Pero ang simbahan ay, kumbaga nagtalaga, nagpahayag na ipagdiwang ng sabay-sabay ang tatlong magkakapatid, si Marta, Maria, at Lazarus. At sinasabing na itong magkakapatid na ito ay malapit sa puso ni Jesus. Kaya nga, mga kaibigang malalapit kay Jesus. Sinasabi din na sa tuwing pumupunta si Jesus sa Jerusalem, ang bayan kung saan nakatira itong magkakapatid ay tinatawag na Bethany o Betania. So yung Bethany ay dadaanan bago ka pumunta ng Jerusalem. So, at sabi din po ng mga scholars ay dito namamalagi si Jesus. Kumbaga dito siya pwedeng nagpapahinga ng kaunti o talagang sadyang dinadalaw niya itong magkakapatid na ito. Kaya nga, ikinalungkot din ni Jesus. No? Biruin niyo yun. Ikinalungkot din ni Jesus yung pagkamatay ni Lazaro. At dito sa kwento natin sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pangalan ng tatlong magkakapatid. No? Dahil nung panahong ito, ay napatay na si Lazaro at marami ang gustong makiramay kay Marta at kay Maria. Pero pinuntahan din ni Jesus itong tatlong ito at kanyang, sa kwento, kanyang binuhay muli si Lazaro. Bagamat may kaugnayan yung pagkabuhay kay Lazaro na patungkol din sa mararanasan ni Jesus na muling pagkabuhay. So ipinamalas ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, ang Diyos ang nabigay ng buhay, ang Diyos din ang babawi nito, at kapag ipinag-adya, siya rin ang magbabalik ng ating buhay. Pero magandang mapagtuunan din natin ng pansin kung paano sa unang pagbasa ipinapahayag na ang Diyos ay pag-ibig at ang sinumang umiibig ay nananalig sa Diyos, nananatili sa Diyos. At ang paanyaya ay manatili kayo sa aking pag-ibig. So, sa pagdiriwang natin ang kapistahan ni Marta, Maria at Lazaro, magkakapatid. Pero ano yung nagpapatibay ng kanilang pagiging magkakapatid? Yan. Magandang mapagnilayan natin yan, no? Ang nagpapatibay ng kanilang relasyon ay ang pag-ibig.
Sino ang pag-ibig? Ang Diyos. Sino ang Diyos? Si Jesus. Kaya magandang tingnan din natin. Siyempre, hindi lang naman ito basta ipagdiriwang, kundi matuto tayo sa relasyon at ugnayan nitong tatlong ito. Sa atin ba, kamusta tayong magkakapatid? Bakit iwahiwalay? Bakit nag-aaway-away? Bakit ayaw magkasundo o makipagkasundo? Kahit tayo na lang mismo dito sa mga nagsisimba ngayon, pag kinamusta ba kayo? Kamusta kayong magkapatid? Ano bang masasagot natin? Sa tingin nyo ba, ikalulugod ni Jesus yung sitwasyon natin bilang magkakapatid? Yung laging paanyaya kasi, di ba, no? Yung ni Jesus na hindi lang tayo basta magsasabing, nananalig kami sa iyo, Panginoon. Hindi lang pwedeng basta tatawag tayo, Panginoon, Panginoon. At mahirap din, minsan, mas aktibo tayo sa simbahan, mas itinuturing nating pamilya ang mga kasama sa simbahan, pero yung reality, pag uwi sa bahay, hindi tayo magkakasundo. So bakit hindi nagkakasundo? Dahil wala si Jesus sa ating mga puso. O ayaw nating pakinggan at patuloyin si Jesus sa ating mga puso. Para kina Marta, Maria at Lazaro, ang sentro ng kanilang pagsasama, ng kanilang ugnayan, ay yung nasa kanilang puso si Jesus. At laging welcome si Jesus sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay. Tingnan din natin, no? Mahirap po lagi yung kapag nawala yung isa, saka lang tayo para bang makaka-realize na kailangan pala namin nag-usap, nagbabati. Wala na patay na di ba? Sayang po, no, kung upo tayo ng upo dito, tapos wala tayong ginagawang pagkilos, tumatanda na tayo. Kamamatayan na lang din ba natin? Hindi naman lahat ay pagbibigyan ng Diyos na, sige, bubuhayin ko siya, dapat okay na kayo, magiging okay ba kayo kapag binuhay ko siya? Kaya, pagnilayan din natin, no? Nawa ang inspirasyon na dulot ni na Marta, Maria at Lazaro ay magdulot sa atin ng iba yung lakas ng loob para ayusin din natin ang ating mga ugnayan. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa kapisahang ito ni Santa Marta, Maria at Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglingkod sa atin araw-araw at tilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglilingkod noong sila'y nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa, at ganoon din ang mga intensyon ng mga nanonood sa ating FB Live. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinadakila ka namin ngayong sina Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ay ginugunita upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa na mga apostol ni Santa Marta, Maria, Lazaro, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Martang Uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Evening, Father. Mayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.